Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. Pag-usapan muna natin, una itong EAT. Pangalawa po, mamaya ay tungkol po dito kay Vice Ganda. So unahin po muna natin itong tungkol sa EAT. Simula October 30 mga kababayan ay mas maaga na ang masaya at masarap na kasalo sa tanghalian. Ito pong EAT sa TV5. Kasama po ang legit na barkad sa bagong oras, 11:30 na po ng umaga mula Lunes hanggang Sabado. So anong nangyari, mas pinaaga kasi dati po ang EAT na napapanood natin ng alas 12 hanggang 2:30 ng hapon. At kapag Sabado, 11:30 po hanggang 2:30 ng hapon. Pero ngayon ang ginawa po nila, simula po sa October 30, 11:30 na po ang simula hanggang 2:30, araw-araw, Lunes hanggang Sabado. Ayan po mga kababayan, ang panibagong schedule ng EAT ng TVJ dyan sa TV5. Kaya mas mahaba na po ang oras na makakasama natin ang legit na barkads at itong iconic trio na Tito Vic and Joey. So ayan mga kababayan, siguro kaya nag-extend sila dahil po sobrang dami ng advertisers. Kasi hindi naman sila mag-extend kung hindi nagkakaproblema. So may problema. Ang problema po ay hindi na po magkasya yung mga segment ng EAT. Bakit? Kasi nauubos na dyan sa mga advertisement. Nauubos na sa mga sponsors kasi parami ang nagtitiwala dito po sa EAT. Kaya naman dito sila sumusugal ng kanilang produkto. Dito nila ina-advertise ang kanilang mga produkto. Kaya ang nangyayari, yung oras na talagang ginagamit ng EAT ay nagkukulang na. So kinakailangan nilang mag-extend para magkasya yung mga segment. Naku, ang dami pa namang mga bagong mga segment ng EAT na talaga naman pong kinagigiliwan ng mga manonood. Kaya ito po, ganito po yung nangyari. Na-extend po para po magkasya lahat ng segment at para ma-accommodate yung mga advertisers. Ibang-iba po dun sa nangyari dun sa kabila. Na talaga nga ang haba ng oras nila sa kanilang programa, yung mga host yan kinakailangan magdoble kayod, magdoble trabaho dahil konti lang yung kanilang break. Konti lang yung yung oras nung pagpapahinga. Itong EAT kapag nag-break po sila, naku po, ang tagal. Ang tagal na kanilang break dahil pinapakita po yung mga advertisers at yung mga sponsors sa bawat gap. Sumaabot po ng mahigit 100 ang mga total na advertisement sa bawat episode po ng EAT dyan sa TV5. Kaya naman congratulations dito sa TVJ, sa TV5, kina Tito Vic and Joey sa Legit Dabarkads at syempre dito kay Manny V Pangilinan dahil napaka-successful po ng programang ito. Kaya muli paalala lang simula po October 30 ay mapapanood na po natin ang EAT simula 11:30 ng umaga hanggang 2:30 ng hapon. Araw-araw na po yan hanggang Sabado. At eto, magbasa lang tayo ng konting mga comments. Sabi nila, wow, tama yan kasi bitin. Nabibitin po talaga sila Minsan nga alam niyo sa huli, bandang huli, talaga nagmamadali na sila magpaalam kasi hindi naman nila pwedeng kunin yung oras ng susunod na show. So sobrang bitin, kaya agahan na nila 11:30, dagdag 30 minutes. So 30 minutes yun araw-araw. At baka nga mangyari na ito, baka mabitin pa rin kasi alam na ng advertisers yung nag-extend sila. So malamang makikiusap yan sila, baka pwede isingit mo naman kami dyan. Baka pwede idagdag mo itong aming produkto sa inyong programa. Diba? So yan po ang kagandahan kapag ang isang programa ay pinagkakatiwalaan ng mga sponsors. Di katulad ng iba, iniiwasan. So marami pong natutuwa na mga legit Dabarkads. Wow, happy ang mga Dabarkads na legit. O yan, sabi nga dito kung pwede nga lang hanggang Sunday daw Wala nang pahinga Hindi naman siguro pwede. Siyempre pahinga na po ng mga host yan. Grabe naman. 7 days a week? Baka naman masyado naman yun. Masyadong mahirap na. Kinakailangan din pong magpahinga ng mga host
O lalong-lalo na itong sina Tito Vic and Joey. So, ito mga kababayan, sunod natin pag-uusapan. Nako, ito pong nangyari kay Vice Ganda. Talaga namang mukhang sinusundan na ata ng malas etong si Vice Ganda. Paano ba naman, 'di ba? Sila ay nagbabakasyon ngayon. Kasama yung mga kanilang mga host diyan sa It's Showtime. Inikot ata nila yung Asia at yung huli nilang destination ay itong Thailand. At nung pauwi na sila galing sa Thailand, nagka-problema itong mga ito. Lalong-lalong si Vice Ganda kasi anong nangyari, parang nawalan ata siya ng upuan dyan sa PAL. Kaya naman gigil na gigil, galit na galit, gustong manakit. Dahil dito sa karanasan niya sa Philippine Airlines, itong si Vice Ganda ay walang tigil na nagrant sa social media. Sunod-sunod po yung kanyang banat, alam ko hanggang kanina ay meron pa ring patutsada itong si Vice Ganda dito sa Philippine Airlines. So, imbis na sabi nga niya, imbis na masaya na sana, pauwi na lang sila, biglang ganito pa yung nangyari, nabuisit pa etong si Vice Ganda dahil sa nangyari. So, parang hindi kaya sinusundan nito ng kamalasan. Hindi kaya may malas. Kaya, biruin nyo unang-una, kaya nga sila nandyan kasi nasuspindi sila. Nasuspindi etong It's Showtime. O bakit? Dahil din sa kanya. O dahil sa kanilang dalawa ng jowa niya na si Ayon Perez. Pangalawa, sila ay sinampahan ng kasong kriminal ng isang grupo na nagsasabi na sila ang nagbabantay sa social media. Yung mga kabastusan, mga hindi magandang mga halimbawa dyan sa social media, sinasampahan ng kaso ng grupong ito. At isa sa mga nasampahan dyan ay itong si Vice Ganda, si Ayon Perez, at yung ibang mga artista, yung mga sexy stars dyan sa Viva Max. So, mukhang sinusundan ata ng kamalasan etong si Vice Ganda. Tapos ngayon okay na sana nagbabakasyon sila kasi babalik na sila sa 28 mga kababayan itong It's Showtime babalik na sa 28, so kinakailangan na nilang mag-prepare. Pero bago pa mangyari yan ito pag-uwi pa lang nila, minalas na naman. At dismayado at galit na galit etong si Vice Ganda dito sa PAL o dito sa Philippine Airlines. So ayan po yung nangyari kay Vice Ganda na sa tingin niyo mga kababayan? Sunod-sunod po kasi, sunod-sunod yung parang palo ba yun? Sabi nga nung iba, hindi yan kamalasan. Ang sabi nung iba, karma yan. Kinakarma na raw etong si Vice Ganda. Saka natatandaan ko mga kababayan merong hindi ko matandaan kung si Nanay Christy Fermin, pero parang siya ata ang nagsabi na dapat hiwalayan na ni Vice Ganda itong si Ayon Perez. Kasi mukhang simula nung dumating si Ayon Perez sa buhay ni Vice Ganda, parang hindi na maganda yung nangyayari dito kay Visceral. Kaya hindi kaya naisip ko lang, hindi kaya yun yung malas sa buhay ni Vice Ganda kasi sunod-sunod mga kababayan Di ba sunod-sunod? At eto, pauwi na lang sila. Ang ganda na nangyari. Nag-enjoy na sila sa kanilang bakasyon. Tapos pauwi na lang Magkakaproblema pa sa flight dahil po dito sa sinasabi ni Vice Ganda na overbooking daw na ginagawa na itong PAL. So, nako. Kung ganyan sunod-sunod, baka meron pang kasunod dyan. Siguro dapat mag-ingat-ingat kasi lalong-lalo na babalik na itong It's Showtime. Baka yung susunod na mangyayari na isa pang kamalasan baka mangyari dyan na naman sa It's Showtime. So sana wag naman. Sana natuto na sila dun sa kanilang pagkakamali para hindi na maulit itong magiging suspension sa It's Showtime. So, yun lang po mga kababayan. Tutok lang po dito sa Batang Maynila Toit sa ating mga updates. Ingat po tayong lahat. God bless.